Mga boss, mga salot sa gobyerno, huwag iboto, cancer ng Pilipinas. Kilala niyo bang mga taong ito mga boss? Sila yung ang balita at laging nasa pangapahayagan sa mga news sa ating mga telebisyon. Itong mga taong to ay madalas nating irinig ang kanilang mga pangalan at talagang kilala sila. Lalo na dito sa mga gawain ng ating bansang Pilipinas. Taong bayan sila lang ang nakakapagsabi kung tama ba at may mariron bang may magandang ginawa ba ang mga taong ito sa ating bansang Pilipinas dahil kung taong bayan ang pagbabasihan ay siguradong alam nila or alam nating lahat ang mga gawain ng mga tao to. Kilala natin mga boss. Antonio Trillanes, yan, dating senador. At ngayon kahol lang kahol para ipakulong at hindi makatakbong muli ang mga Dutertes. Isa din siya sa mga nagsulong noon para mapunta or madala sa ICC dahig si dating Pangulong PRRD. Talagang galito sa mga Duterte mga boss. Hanggang ngayon, maririnig at makikita mo siya sa mga news sa ating bansang Pilipinas. Bam Aquino, so, alam natin yung mga dilawan na to, Kiko Pangilinan mga boss. So alam na natin kung ano nga lang target ay ayaw din nila sa mga Duterte. Talagang mayroon silang ibang paniniwala na sila ang makakapagbago at mapagbigay ng uh, buhay sa ating bansang Pilipinas. General Torre. Yan, Torre. Alam na natin kung ano ang papel nito mga boss at ano ang kanyang naging trabaho. Dahil nakilala siya mga boss nang hulihin niya si Pastor Kibuloy at si dating Pangulong PRRD. Hindi niya ginalang doon ang dating Pangulo mga boss. Talagang hari siya nung hulihin niya. Talaga sinigaw-sigawan niya si FPRRD mga boss. So talagang ang taong ito ay kilala na ng taong bayan at balitang-balita kung sino ang taong ito mga boss. Remulla's brother. Yan, Remulla, alam natin. Sila ay kilala din ngayon sa ating bansang Pilipinas dahil sila ay nasa likod ng administrasyon at sila ay ang mga utak kung paano nadala sa ICC dahig si FPRRD at samot-saring mga kaso ang sinampa sa mga Dutertes. So, siyempre, isa sila sa mga utak, Remulla Brothers. Kaya naman, kilalang kilala na ito ng taong bayan. Laila de Lima, mga boss, lalong kilala natin to sa panahon ni PRRD ay napakulong to mga boss dahil sa sangkot sa pinagbabawal ng gamot at sa bilibid mga boss. So diyan sumikat ang kanyang pangalan na ngayon ay natutuwa siya dahil nakaganti siya kay PRRD dahil nasa ICC dahil na ito. Yun talaga ang kanyang sinusulong mga boss. Nakabawi na siya ngayon. So kaya naman kilalang kilala natin ang pangalan niya. Risa Ontiveros. So, siyempre, kilala din natin to mga boss. The PhilHealth Queen. So, yun mga kilala natin yan. At isa din sila sa tumutuligsa sa mga Dutertes, lalo na kay BP Inday Sara. Martin Romualdez at Saldico. So, alam natin kung anong papel nila. Isa sila sa sinasabi sa mga video statement ni Saldico at sa mga flood control, corruption, budget insertion, billions. Isa din siya sila sa nasa likod para ma-impeach si BP Inday Sara at hindi sila nagtagumpay. Ngayon nga ay nagtatago ang dalawang to. So malaki ang papel nila. Kaya naman sikat ang mapangalan nila sa ating bansang Pilipinas. Sa mga corruption ngayon mga boss, ang pangalan nila ay nandyan sa listahan. So yan ay kilala sila ng taong bayan. Ito, Marcoses, Sandro, PBBM, Lisa Marcos. So alam na natin, sila ang may hawak ng bansang Pilipinas ngayon. Ang lahat ng umaayaw at tumutuligsa sa kanila ay sinasampahan ng samot-saring kaso mga boss at ginagawa ng paraan para manahimik kagaya na lang kina Kiko Barsaga at Leandro Lebeste. At isa na doon sa nag-criticize sa kanyang administrasyon ay si FPRRD na patuloy na tinutuligsa at sinasabing bangag itong si PBBM
ay yun, pinatahimik nila at ngayon ay nasa ICC na. So talagang nagtagumpay sila doon mga boss. So, naniniwala ba kayo ng mga taong ito ay mga salot sa lipunan at kanser ng bansang Pilipinas? Kilala nyo na ang mga tao at mga pangalan nila dahil famous sila sa ating bansang Pilipinas ang mga mukhang ito. So kung sakaling tumakbo silang muli sa ating bansang Pilipinas ay kayo nang humusga. Kung talang gusto nyo sila ay pagpatuloy nyo, piliin nyo. Pero kung hindi kayo naniniwala na mayroon silang magandang ginawa sa ating bansang Pilipinas ay huwag nyong iboto mga boss dahil 2028 posibleng makikita nyo ito sa larangan ng politika sa ating bansang Pilipinas. Tingin nyo mga boss.